Ito po yung pagsusuri ng hugis at itsura ng inyong dugo gamit ang microscope. Na kung saan ito po ay isang pagsusuri kung saan kinukuha ang dugo, pinapahid sa salamin or ito po yung slide at tinitignan sa microscope. So ano po yung tinitignan dito? So tatlo po yung tinitignan dito. Una po, yung pulang cells sa dugo o yung red blood cells. Pangalawa po, yung puting cells sa dugo or yung white blood cells. Pangatlo po, yung platelet. Sa una po na RBC, ang normal po kasi dito, dapat bilog po siya at pantay ang laki. Abnormal po yung nakikita dito kapag ang itsura po ng RBC ay may kakaibang hugis, sukat o pagkasira. Halimbawa po, sobrang liit o sobrang laki, parang lobo o kulang sa kulay. Maaaring senyales ng anemia o ibang sakit sa dugo. Ikalawa po yung WBC or white blood cells. Ang normal po, nakikita po ito, pero hindi dapat sobra. Ang abnormal po kasi nito, masyadong marami o kaya kakaiba yung itsura. Maaaring senyales ng infection, leukemia, o iba pang sakit sa immune system. Ang ikatlo po, ang platelet o yung namumuo sa dugo. Ang normal po kasi nito, tamang dami at laki. Ang abnormal naman po nito ay sobrang konti o kakaibang anyo. Maaaring dahilan ng madaling pagdurugo o pamumuo ng dugo. So bakit po ginagawa ito? Para mas malinaw na makita ang kondisyon ng mga cells ng dugo kapag may abnormal na resulta sa CBC, kapag may anemia, lagnat, pasa, pamumutla, o pananakit ng katawan. At saka para makatulong sa pag-diagnose nitong mga sumusunod: leukemia, malaria, dengue, anemia, sakit sa bone marrow. Ito po yung mga halimbawa ng mga posibleng makita. Microcytic RBC. Ito po yung maliit yung pulang cells. Posibleng iron deficiency anemia. Makikita rin po rito, spirocytes. Ito po yung bilog na parang bola. Pwedeng hemolytic anemia ang dahilan. Meron din pong blast. Yun po yung mga immature WBCs. Ito po ay pwedeng senyales ng leukemia. Meron din pong schistocytes. Ito po yung wasak na cells. Senyales ng pagkasira ng dugo. Senyales ng pagkapinsala sa dugo. Pwede rin po makakita ng parasites. Halimbawa po dito, ang malaria. Makikita ito mismo sa loob ng RBC. So inuulit ko po, ang peripheral blood smear ay pagsilip sa itsura ng dugo sa ilalim ng microscope. Tinitignan ng hugis, laki, at kondisyon ng mga pulang cells. Tinitignan ng hugis, laki, puting cells, at platelet para makita kung may sakit sa dugo at katawan. So mahalagang paalala, ginagawa ito kasama ng ibang test tulad ng CBC. Hindi ito masakit. Kuha lang ng ilang patak ng dugo. Hinihingi ito ng doktor para sa mas malalim na pagsusuri. So, for accurate at para ma-diagnose ka ng tama kung ano ba talaga ang health problem mo, ang tamang gawin po ay kumonsulta sa doktor. May tanong ka po ba tungkol sa mga laboratory test? Comment mo na po at subscribe ka na. Baka yung mga kaibigan mo hindi pa alam. Share mo na lang tong video sa kanila. Salamat po!